What's up guys, Breezy here. At nandito tayo ngayon sa Ilocos Norte. Diyan mapagsalita. Ang ganda dun oh. At alam ko karamihan sa inyo nagtatanong, Breezy, ba't nandyan ka na agad? Wala ka bang storya regarding sa papunta, di ba? Bakit nandyan ka na kaagad? At ayun ngayon pag-uusapan natin regarding sa vlog na to. At yung iba naman magtatanong, Breezy, paano ka nakapunta dyan? At syempre, hindi pwedeng hindi ko ipapakita sa inyo yung motor na gamit ko. At ito nga, yung CF Moto MT800. Okay. So, eto na nga, nandito na nga tayo sa Ilocos Norte, Pagudpud. At kaagaling lang natin. So, nagstay tayo sa, saan tayo nagstay? Buena Vida. Buena Vida. So, pumunta tayo dito guys. Sobrang ganda ng place na yon. Basic lang siya, simple lang, pero sobrang affordable. Bili nyo for 1K. May may dalawang double deck. Tapos, Parehas queen size. parehas queen size. And syempre pinakamahalaga, air condition yung kwarto. So 1,000 lang. Tapos yung pagkain nila sobrang affordable. Parang ano lang to, parang karinderya ano lang yung presyo, pero masarap. Tapos ito naman yung lugar. Ayan. So diyan kami naligo. Tapos ito yung pinakamalaking resort dito, pero sarado na siya. Hindi ko alam yung history niyan. Kung alam niyo yung history niyan guys, comment nyo lang sa baba. Pero yun nga, doon kami nagstay sa mabanda. Ayun, doon, dito, yan. Diyan kami nagstay. Ito nga pala yung gloves na latest ng Spider, Mason Tex. Sobrang grippy, sobrang comfortable. Game na? Let's go! So ang biyahe namin ngayon is Pabigan. So pabalik na. Yes! Pauwi na kami. So magtatanong kayo guys kung kumusta experience ko rito. Wala, sobrang saya. Sobrang chill. Kalimutan ko yung problema ko dun sa Maynila. Pero yun nga, sumama yung problema ko. Kaya nasa likod ko. Back-ride natin yung problema ko. Naririnig ka na! Ay, narinig pala kita. Nakalimutan ko, naka-Jabber intercom pala tayo. I can hear you loud and clear. Ganda rito. Ay, manok. Why did the chicken cross the road? Uy, ano, English hindi mo maintindihan? Ha? Wala ako nakasinig ako sa ano sa dagat ang gusto. Uwi na agad tayo ang airport. Isang oras po kaya natin. 3 hours lang. Kung itatanong niya guys kung gaano, anong diyan mapagsalita. Ang ganda dun oh. Sayang, sira na yung ano. Ano yan? Pwede puntahan yan eh. Ganda. Ganda ng view. Pero alam mo May, I love you. So ito nga yan, ayan, yung mga
Electric pa nila rito, kaya malakas ang hangin dito eh. Naka-off ko yung electric. Naka-off pa kaya mainit. So alam ko karamihan sa inyo nagtatanong, Breezy, bakit nandyan ka sa Ilocos Norte, di ba? Dahil nga, nag-participate kasi tayo sa Luzon Quest 5,000 kilometers. Pero yun nga, unfortunately hindi natin natapos. So naka 1,200 kilometers na tayo. Ang hindi natin kinaya is yung South Loop. Kasi tatawid agad pa, so tatawid pa ng Catanduanes. Luzon lang kaya natin, kaya hindi natin natapos yung Luzon 5,000 kilometers endurance ride. Hindi ako makapag-vlog ng maayos guys kasi sobrang ganda ng view sa paligid natin. Hindi ako makapag-vlog, ang ganda. I-appreciate ko nga muna to. Pasukan ko muna kayo na music. Bagay na sa akin, isa na to sa top 5 na pagpipilian when it comes to adventure bikes. Kasi ang top 1 ko talaga is Multistrada, top 2 is GS, siguro ito top 4 kasi ang top 3 ko is Tenere. Ito nasa top 4 to sa akin. Ang top 5 naman para sa akin ay yung Honda African Twin. Alam ko marami tatanong sa inyo na, Breezy, bakit top 4 yan? Bakit top 5 yung African Twin? Mas mahal tsaka mas premium yun. Para sa akin yun ang perspective ko. Ano ba paki nyo? Rider's perspective ko, basta pasok ko sa top 5 adventure motorcycles para sa akin. At isa pa, kaya ito nakapasok sa top 5 ko is yung affordability niya. Sobrang affordable na motor na to para sa specs niya. All in ko nasa big brands to, estimate ko nasa 700 pataas din to, or presyo na rin to nung mga nabanggit ko. So CF Moto MT800 pasok sa top 5 adventure bikes ko. At yes, meron nga pala itong yung latest release nila na yung NK800. Yun nga yung naked bike ng motor na to. You know, yung NK800 hindi ko pa nasusubukan, pero hopefully masakyan na natin. Kasi alam naman natin na NK400 owner ako at nasubukan na rin natin yung NK450. Gigil na ako maka-experience ng NK800. Kasi nga kung itong adventure bike is sobrang powerful, sobrang torquey, at sobrang gaan. Kahit na, di ba, adventure bike siya, ang daming fairings, ang daming crash guard, pero lightweight pa rin siya. Ano pa kaya yung NK800 na naked bike? Walang ano yon, sobrang ganong motor na yon. Kaya yun yung gusto kong masubukan. Lalong-lalo na yung power output ng motor na yon. So ayan ang overall explanation ko when it comes to MK800. So on the way tayo ngayon pabigan. Riding gears. Sige, mamaya pag-usapan natin yung riding gears. Marami pa tayong view na pwede natin makita. Kaya off ko na muna yung cam. Yeah. Okay. So nandito tayo ngayon sa Luwag, stop over lang along the way. At meron dito tayo ditong followers na kinontak tayo. Ayan. Sa Sutis? Ayan. Ito yung may-ari. Ayan si boss. So along the way na rin naman. Saan ba pang Maynila dito? Paganon. O yung kanina pa ganun? Fire report to. So kain muna tayo dito, lunchtime. Let's go! Okay. So nandito nga tayo ngayon sa Luwag City at pahinga lang tayo kasi grabe init sa labas. At relax lang. Pero yun nga, sabi ni Michi kanina na bago natin ikat yung camera, is pag-usapan daw. Ano sabi mo? Pag-usapan natin yung mga gears na gamit natin. Pero yun nga, sige. Simulan natin sa helmet. Ano ba helmet natin? Tabi ko muna yung kape ko. Ang gamit kong helmet is Spider Fury, yung Breezy Street Steel. Yan yung Pangit. bago nila ngayon na naka-clear spoiler. Pangit. Design mo yan eh. Pangit. Pangit ang Dual helmet visor niya. na din yan. Pag hindi ito helmet niya. O, dual visor Ay, yan. grabe. Ito ang kagandahan pag yung latest version nila. Naka-clear spoiler na siya. Pangit na helmet mo. Ito maganda. Yung latest. Yung Corsa Breezy. Ayan, may nakalagay sa likod. Stay breezy always. Ayan. So ito yung latest design ko sa Spider. At ayun nga. Pero nga syempre, yung dinisignan kong helmet, alam ko, tested ko kung gaano siya kaganda at kalupit when it comes to performance while riding.
Wow, English! So yun, siyempre unang-una is yung lapad nga naman ng vision niya. Kaya ito yung napili kong lagyan ng design. Tapos yung lightweight siya, sobrang gaan. Tapos hindi ganun ka-OA yung spoiler. Kasi may mga spoiler na sobrang OA. Ngayon tumatama sa backride. At saka, kasi minsan nangihiram ako ng helmet niya. Ang gusto ko sa Corsa, wala siyang ka-wind noise. Walang ka-wind noise. Sobrang tahimik ng helmet na to. Ewan ko bakit. Ang ganda nung seal niya dito sa taas. Alam mo ano maganda? Ako siya. Ay, alam mo ah. Whatever, small thing. Hindi, kasi yun din kasi ang maganda sa mga helmet. Bakit ito tahimik ba yan? Oo, kasi kahit mag 160 ka. Ay, sinago 160 ako? Bagal-bagal ko, hindi nga ako lumalampas ng 100. Hindi, ito kasi yun. Kasi may kita mo na kung tahimik or maingay yung isang helmet. Nakikita yun? May kita yun, alam mo kung paano. Paano nakikita yun? May kita mo yun dito sa lens. Saan dyan? Ito. Nakikita niyo yung silicone. Ah, may rubber. Kasi yung nakikita mo, kapag sinara mo yung ibang mga helmet, may gap dito, o di kaya may gap. Basta yung gilid, banda sa may Pinapasukan ng gap. hangin. Yun yung pinapasukan ng hangin, kaya maingay. Hindi yun dahil sa air vents. Pumasok siya sa may shell. Hindi sa mismong dito. Though mararamdaman mo yung hangin, pero hindi siya yung nagbibigay ng ingay. Ang pinapasok ng hangin kahit hindi naman dapat pinapasok. Yung pinapasukan. Kita niyo yan, may rubber. Yes. May rubber something. So hindi siya pinapasok ng hangin o kaya tubig. Yun. So, mapapansin nyo yung mga yung ibang helmet. Kahit naman sa Spider, meron nun eh. Yung ibang helmet, yung mga, lalo na yung mga budget friendly talaga. Oo, yun. Kasi, Pang city riding naman siya. Oo. Meaning hindi mo naman kailangan, hindi ka naman nagmamatulid, kaya hindi mo kailangan ng wind at reduction. saka ang mga windows naman talaga, mas mapapansin mo siya pag nag 100 up ka ng speed. Which is mga nasa expressway kasi malalakas din talaga yung hangin. Ako hindi ako nag-160 speed. Ayun. Eto, yun. So bukod sa helmet, ano yung mga riding gears natin? Gloves. Ano yung gloves mo? Ito yung Benkia HDFGK W191. Dami mo namang code. Basta yung 191 ng Hmm. Benkia. Ah, ito yung isang gloves na ganito. Yung sobrang komportable na ito, tsaka sobrang flexible. Hindi siya yung nakakairita sa kamay. Ah, same na same yan sa gloves ko. Carbon na din pads niya sa... Ganito rin yan, ito rin yan. Oh. Sobrang, walang bagay, walang gap. Pasok na pasok sa lahat ng daliri mo. Ito namang gaps ko is yung Mason Tex ng Spider. Tapos ayun din, same din, carbon din yung knuckles. Tsaka merong palm protector. At meron din siyang knuckle protector tsaka pad. Tapos ang kaibahan nito, ay hindi, same lang pala. Ang kaibahan nito, Size. ipagtabi mo. Then, ang kaibahan ng gloves na to sa ibang gloves is multi-fabric. Oo. Kasi meron siyang leather, Meron siyang merong mesh, may mesh, tapos merong polyester tsaka. polyester something. Pero polyester yata to eh. Basta yun, basta multi-fabric. Oo. So iba't ibang layer ng protection. At saka pinagkaiba, yung sa palm sa akin carbon, sa'yo hindi. Ay hindi, ito kasi yung pang slider talaga. Yung ginagamit sa slider yan. So kapag Pe-banking ka, gagamit mo yung kamay. ayan na. Pag na-banking ka daw, touch the floor. Touch the Kailangan floor. mo magsaing. Pero ang maganda dito sa Benkia, ang tagal na nito sa akin. Ilang taon na sa'yo yan? 2021? Hindi. 2020, buntis pa ako nito. Hala, buntis ka? Ito yun, buntis pa ako. Ito, binigay ni Casco. 3 years na. Oo, 3 years, 3 years sa na, akin. buo Pero pa. yung... Hindi niya kasi ginagamit. Ay, ginagamit ko to. Tignan mo nga, oh. Ito naman, Nagagamit latest siya. latest product ng Spider, which is yung Mason Tex. Ito yung pinaka-affordable tsaka quality na gloves nila At saka ngayon. tignan mo, imagine mo, 3 years na siya, pero yung velcro niya, ang dikit pa din. Kasi di ba minsan ang problema sa velcro, katagalan. Di ba? Bukod sa riding boots ko na Benkia, tsaka sa riding pants ko na Benkia. Riding boots ko. Ayoko na, mura yan, budol yan eh. Nasa ano niya? Yellow basket. Nasa yellow basket Hindi, niya. alam mo ba kung bakit ito yung ginagamit ko?
Bakit? Gusto ko yung makakapal yung sole. Para Oo, kapag... hindi mo kasi abot eh. Hindi! Para kapag kunwari nag-slide, eh syempre nasa backride part ako. Ang unang Saan? Pake mo? Hindi kasi kapag backride ka, mas okay kapag makapal yung sole. Kasi kapag unang nag-i-slide sa atin, yung yung sa sole part. So kapag mag-slide man siya, hindi agad tatama yung sa paa. Kahit na may riding boots ako pero di ko ginagamit. Binigyan siya ni Benkia ng riding boots pero hindi niya ginagamit. So, moving on. Ayaw na pag-usapan yan. Gagamitin ko yun kapag ako na talaga yung nagmumotor. So, moving on. As always, ginagamit naming jacket pag malayo ang biyahe is yung CF Moto waterproof riding jacket. Kasi pwede siyang pang-araw, pwede siya pang-ulan, pwede siya pang-bagyo. Pwede siya pang lamig. Pwede siya Kasi pang may lamig. insulator siya sa loob. Tapos yun nga. Detachable. Ewan ko, basta sobrang all-in ng jacket na yun. Tapos, ang ganda pa ng fitting, ganda ng itsura, pogi. Pogi ako pag-suit ko yun eh. At saka yun lang yung malaking riding jacket ko na hindi pangit sa akin tignan. Kasi di ba maliit ako, petit. Tapos yun. Hindi siya pangit tignan. Sobrang ganda ng ano na yun, ng jacket na yun. By ano, ang estimated price ko yata ng 12,000 isang jacket na yun. So, Pero bigay sa amin yun ni sulit. Motostrada CF Moto. So, maraming salamat sa CF Moto Motostrada dahil nga may nagagamit kaming jacket pag malayuan. At saka yung pagiging waterproof niya, hindi basta-basta. Kasi di ba may waterproof na sinasabi nila, clinic claim na waterproof. Pero Pero hindi. kapag nababad ka na sa malakas na ulan, Pinapasok na. nagmo-moist ka na. Ayun, hindi. Diba, ayun, wala Tested ko na yun talaga. ng Boss Ironman. Binabagyo kami, inaano kami. Talagang wala. Walang pasok ng tubig na something. Hindi na namin kinailangan magkaputi. Ayun talaga. So, when it comes to motorcycle riding na talagang heavy duty na gusto nyo, mag-invest kayo sa talagang quality or kilalang brand. Wag yung ano lang, yung kiniklaim lang basta-basta pero hindi naman tested. At saka, ang bilis niya matuyo. Oo, yung pa. Sobrang bilis niya matuyo. Di ba, naulanan ka. Hindi nag-i-stay yung tubig sa ano na. Talagang tuyo agad. Like 30 minutes ka lang ma-around. Worth it tuyo yung na. presyo ng jacket kahit hindi namin binili. Oh. Worth it yung presyo niya. Kahit sponsor lang siya. Tapos, speaking of sponsor, di ba? Andito kami ngayon sa Sutis. Sutis. Sutis? Yeah. Sutis po, di ba? Yes, sir. Patingin nga po ng cup niya, ma'am. So, kinuha natin yung cup ni ate. At ito nga yung ano, yan, Sutis. Nandito kami sa Lawag. Ngayon, arbor ko na ito, te, ha? Joke lang. So, dito kami sa Lawag at yun nga, isa tong compound pero halo-halo merong parang baksilog na ganyan. May silog-silog sila. May bar. May inuman po dito, no? Yes, sir. May inuman dito, may beer doon, tapos may live band sa taas. So, all in siya when it comes to dito sa Lawag. Pwede kayo mag-tambike dito kasi malaki yung parking. Malaki yung parking. Tapos, nga, pakita ko na lang, kaysa explain namin, papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ikaw nang pakita sa kanila. Libot mo naman sila. Ilibot mo sila. Ililibot niya kayo. Paano? Explain mo yung paligid. Lalakad-lakad ka, POV mo. So, ito yung POV ni Mimi. Magulat na lang kayo kasi usually yung POV ganito kataas. Ganyan kataas, ayan. Magulat kayo yung POV niya, ganyan yan. Lalakad parang bata, ganyan. POV ko ganito. Ayan, hi te. Ayan, POV ko ganito. Point of view ko yan. POV ni Mimi, ganyan. Tapos pagtatanong, tatalon talaga si Michi. Libot mo sila. So, papasok kayo sa mata ni Michi. Vlog takeover. Sarot. Hello po, Hi. nag-vlogger ka? Opo, vlogger ako. Hi, ate! Yan. Bali ganito. Ito yung mapapagtambay ka niyan. Laki. Ayan. Ganyan po kalaki. Tapos ano to, isang buong compound siya. Yung bar. Ito para siyang Parang working area. para working area. Like, Pero babaguhin natin yan. Gagawin natin motorcycle something soon. oo. Breezy Emporium, Lawag. Ito yung best. Ito yung the best. Dito tayo. Ito. Ayan, may favorite Ayun. na agad siya. May favorite na ako agad. Ito. Bulgogi. Bulgogi pala, bulgogi.
Yan yung nagustuhan ko agad. Once pagdating namin dito, order ka agad ako. At yan nga yung nalasahan ko na swabe-swabe. Ato, bali, pwede kayong mag-order dito. Na? Tapos, ng food. Meron din silang milk tea. Ito naman sa kabila. Kung trip nyo yung chill dito, bike night, inom-inuman, meron. Okay, so tapos na nga tayo dito sa Haluwag at ito nga yung pinagkainan natin. Kasi may mga kakilala tayo dito. Ayan. Taga dito lang din ngayon, no? Ayan. So, hopefully magkaroon ako ng tambike dito sa lugar. Ayan. Meron na tayong ano rito. So, dito tayo tatambike soon sa Haluwag City. Let's go! Kasi yun nga, pag ano rito, sobrang lawak ng parking area. Hindi lang dito sa harap yan. Pakita natin yung likod. Kung gusto nyong private place. Yung Pero, relax. Malawak yung hangin. Malawak yung hangin. Malawak yung place na pwede kayong mag-relax. Bukod dun sa harap, meron din silang back. Tapos Dito meron din sa silang sa likod. taas. ayan. So hopefully soon makapag-set ako ng tambike dito sa Lawag at ito nga yung magiging place of destination natin. Kita-kits tayo soon. Dito sa Sutis, Lawag. Thank you for the heart. Pwede pumasok dito. Tapos yun nga, kung saan siya lumabas, maraming source of entry. Source of entry, isa lang naman. Source of entry. Kasi entry yun eh, entry din to. Tapos yun nga, Back kung umorder ka entry. dun sa kabila, pwede mo kainin dito. Yan. So yun, relax na tayo ulit. Pahinga lang tayo dito kasi maya babiyahin na tayo papuntang Bigan. Kasi gusto kong makita yung Bigan ng gabi. Kasi maganda nga daw doon pag gabi. So, syempre habang nag-relax, kape muna tayo. 1 cup a day. 1 cup a day, sabi ni Doc. Okay. So, gear up na. At ito nga, maraming salamat kay Sir June. Thank you din sa pagbisita. Ayan, hopefully magkaroon tayo ng tambike dito. Set mo, idol. So, ito nga yung Sutis, tsaka may mga kainan sila rito. Tapos, goods din kasi nagkaroon tayo ng pastime para magpahinga. Ngayon, on the way tayo ng Bigan kasi gusto kong makita na madilim yung Bigan. Gusto kong makita yung ilaw-ilaw nila sinasabi nila. Hoping soon makapag-set tayo ng tambike dito. Dito mismo sa actual place na to. Kasi nga may mga kayapak tayo dito kanina na nahihiya magpo-picture. Pero all goods lang. Thank you, bro. Salamat. Okay go. So ayun yung motor ni June. Siya yung may-ari na itong place. Kasi yun nga, napagkasundoan namin na hoping soon makapag-ride ako dito. May mga lugar daw dito na worth it bisitahin. Tapos may mga kayupak din daw tayo dito. Kasi yun nga, medyo mahihain yung mga kayupak natin dito sa Lawag. Tapos basta magsiset ako dito ng tambike soon. So again, maraming salamat dito. Biyahe na tayo pa Bigan. Let's go. When
Dito na tayo. Yeah. Sakto lang dating natin is paggabi na nga. Okay. So nandito na kami sa Bigan at ang ganda ng paligid. Ang ganda ng paligid. Kasi ikaw ang ganda-ganda mo. Charot. So, walk trip tayo ngayon. Kasi dun tayo nag-park eh. Hindi pa rin pwedeng ipasok ang motor dito sa Bigan. So pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang Bigan sa gabi. Okay. So, tapos na namin libutin yung Bigan ng gabi. Masabi mo? Ha? Saan pa pasus? Gago. Ayan. Shout out. So, mas ma-appreciate mo yung Bigan ng gabi kaysa umaga. Kasi punta kami dito umaga, ang init. Sumisilong kami. Ngayong gabi, ayan, na-highlight yung mga bahay, na-highlight yung mga establishment. Kaya mas okay pumunta rito ng gabi para sa akin. Okay, so pagod na kami. Hanggang dito na lang yung vlog. Masasabi mo, stay breezy lang. You!